Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Luis Palado, hello mga kapatid. Magtatanong lang sana ako kung ano ang masasabi nyo tungkol sa same-sex blessing. Salamat po mga kapatid. Brother Angel. Ayun na naman tayo, walang katapusan yung same-sex. Inano ko na yan, no? Kahapon na walang katapusan. Ang same-sex blessings is kagaya po ng mga halimbawa pagkatapos ng misa, no? Lahat po ng mga nagsisimba pagkatapos ng misa, binabasbasan sila, bine-bless sila, no? That's the blessings. Iba po yung wedding, iba yung marriage, no? Blessings lang po yon, lahat po ng kahit mga kasalanan. Kaya si Jesus dumating dito, no? Para i-bless niya rin yung mga makasalanan at ibalik niya sa kanya, no? Ang pag-bless, ibig sabihin hindi pagtanggap doon sa kasalanan nila mga kapatid. Blessings is a blessings from God, no? Para sila ay maging banal, hindi para tanggapin ang kasalanan. Lilinawin natin paulit-ulit. Blessings is not a wedding. Blessings is not a marriage. Kagaya lang yan ng pagkatapos ng misa, bine-bless tayo ng mga kaparian, bine-bless niya lahat, pati na yung mga makasalanan sa simbahan, sa loob na simbahan, libo-libo yon. Bine-bless po lahat yan. It's just a blessings. Hindi po yan wedding, kapatid. So walang masama dyan, kapatid. Yun po, punto por punto sagot. At Brujando, dadagdag ako dyan, no? Kasi itong mga kapatid natin, no, na mga Katoliko, instant Santo Papa na rin, no? Nakikipagkompetensya na sila sa kaalaman meron na Santo Papa. Tingnan natin na kung si San Pablo, ano ang kaniyang nangaral siya hindi lang sa mga homosexual. Kasama na ang homosexual dito sa Roma, sa kanyang sulat sa taga Roma. So lahat ng vices inano ni San Pablo yan sa kanyang pangangaral. So tingnan natin ang huling sinabi ni San Pablo sa mga taong tumutuligsa sa mga taong makasalanan. Basahin natin na. Ito ang ating mababasa sa Roma 1:26 natin umpisahan, no, hanggang sa Romans 2:1-4. Basahin natin. Sabi ni San Pablo dito, dahil dito ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae. Ibig sabihin, ang mga lalaki sa lalaki na babae sa babae ay nanganingas sa kanilang karumihan ng pita sa isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanyang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. No, so talagang vocally, talagang tinuligsa ni Apostol Pablo yung mga ganyang gawain. 28. At palibasa hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat. So hinayaan na lang ng Diyos, no, yung mga ganung gawain nila dahil hindi na talaga kasi mayroon na kasing natural law, ibinigay ang Diyos malaman ano ang tama at mali, pero ginagamit pa rin ng tao ang kamalian, no? Kaya sabi ni San Pablo, hinayaan na lang sila ng Diyos. Sa 29, nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapagupasala, kahirap ng Tagalog, mapagusapala,
mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos. Tingnan niyo, hindi lang nag-focus si San Pablo sa mga mga homosexual. Lahat ng mga taong may vices, no? Kaya wag po tayong one-sided sa isang lang, sa isang kamalian lang, kasi one vices is equal to another vices. Wala ka nga nun, pero ginagawa mo naman yung ibang vices, wala ka pa rin pinagkaiba doon sa yung tinutuligsa na gumagawa ng karumal-dumal din, no? So mga mapanilang puri, mga napupuot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga ngatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag. Tingnan mo anong daming vices yan, no? So kakapasok lang ni Father Darwin Bojando, tapusin lang natin to. Na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, no? Kasi inano pa ni San Pablo na yung mga ganung gawa talaga karapat-dapat yun sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Pero sa susunod na chapter, kung babasahin natin ang chapter 2 nito, ito ang sinabi ni Apostol na Pablo: dahil dito'y wala kang madadahilan, o tao sino ka man na humahatol sa mga humahatol sa Santo Papa, ha? Bakit yung mga publishing blessing na yan, ba't pinahintulot? Yung sabi ni San Pablo, dahil dito'y wala kang madadahilan, o tao sino ka man na humahatol, sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay ang iyong sarili ang iyong hinahatulan, sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng bagay ng gayon ding mga bagay. At nalalaman natin na ang hatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan laban sa kanila na mga nagsisigawa ng mga gayong bagay. Kita mo, ang hatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan laban sa kanila na mga nagsisigawa ng mga gayong bagay. Sino ba ang spokesperson ng Diyos? Di ba ang Santo Papa natin sa mga Katoliko? Bakit parang umaasta kayo na parang mas magaling pa kayo sa Santo Papa, no? Sa 3, at iniisip baga ito, o tao na humahatol sa mga nagsisigawa ng gayong mga bagay, at ginagawa mo ang gayon din na ikaw ay makatatanan sa hatol ng Diyos? Ha? O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod, na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakyat sa pagsisisi. Datapwat ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi ay natitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kapuutan at pagpapahayag ng tapat na paghukom ng Diyos, na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Kikita nyo, kasi Pablo, yung mga humahatol, yung hatol ng hatol dyan na parang mas magaling pa sa Santo Papa, bakit pinahintulutan ang fiducia supplicans, no, yung pag-blessing sa mga same-sex couple, parang mas magaling pa kayo sa simbahan, no? Hindi naman yun para ikasal yung dalawa, kundi mercy. Sabi nga ng mga dalubhasa, yun ay mercy blessing, no? Pagpapaalala sa kanila na kahit ganun sila, mahal pa rin sila ng Diyos, at kinakailangang suklian nila ang pagmamahal ng Diyos sa pagmamahal din nila sa Diyos. Sa paanong paraan? Siyempre, talikdan nila yung mga ganong mga ganong gawain. So, tandaan natin na sabi ni San Pablo, kayong mga humahatol, gumagawa din kayo ng ganon. Hindi man ng parehong bagay, pero yung isang vices na ginagawa niyo, katumbas nun, katulad din ng ginagawa ng iba. Yun lang, Bojando. Maraming salamat. Hello, Ate Mary. Meron nga gustong i-testimony? Hindi po, magtatanong lang po. Toings. Sige, Ate. Anong tanong mo, Te? Pwede ko ba yan ipa-bless itong Himalayan Pink Rock Soap? Himalayan Rock Salt.
Mukha yata ang pink. occultism yung Himalayan yata, no? Ano? So, sa tingin ko okay naman siguro kung wala lang yung bahid ng occultism, te. Para ano, para Hindi daw, brother, dyan daw, hindi daw. Ay, hindi daw, sabi niya. Pero dyan daw, Hindi daw. just for clarification daw, hindi po pwede yung Hindi daw pwede. So, hindi kasi nabili ko ito, binili ko na ito, so anong gagawin ko dito? Pwede man yan sa loto, sister. Pwede mo yang pang preservatives kasi ang gamit ng pink salt. Bakit sabi ni occult, ano ngayon kong occult? Hindi ko Hindi alam. kasi galing kasi yan sa galing kasi ang Himalayan, galing yan sa India. So alam naman natin ng India, mahilig yan sila sa mga ritual. Kaya baka bago sila nagha-harvest, gumagawa ng mga ritual. Yun pang ibig sabihin na baka may halong occultismong panalangin yan. So before mo gamitin, much better ipaano mo na, deconsecrate mo na. Ay, hindi ko na lang ito gagamitin. Di, pwede mo naman gamitin. Actually kami, may rock salt kami dito, may pink salt kami dito, Himalayan din. Pero yun nga, kailangan Ang consecration muna bago siya, oo, bago gamitin. Lahat naman ng pagkain sabi nila Bro Tata at Bro Wendy, lahat ng pagkain. What if po, yung nabili kong, sabi kasi ng tindera, rock salt siya. Dahil yun din ang sabi ng wholesaler na binili niya doon. So what if, yung hindi nga siya rock salt, may halo siyang iodized. Rock salt kasi ang sister ang talaga ng exorcist natin, sina Father Darwin at kahit si Bro Wendell, ang talaga rock salt. So pwede naman daw yung hindi talaga rock salt, pero yung at least buo pa rin. Pero pag iodized na, hindi na yun rock salt. Okay. Rock salt, sabi ng sa sari-sari store ko binili, sabi niya rock salt daw. And then what if nga nagsinungaling, yun ang ginagamit ko, yung ginagamit ko pangalo dito sa holy water at saka pang blessing. So try mo lang hanap ng iba, sister. Baka may mahanap ka pa na rock salt talaga. Kasi sa palengke, di ba, marami naman rock salt sa palengke Kasi dapat nag-stick talaga tayo doon, sister, sa kung ano ba tawag dyan, yung precept ba, alituntunin. Kung ano yung inihingi, ayun talaga dapat ang anuhin natin. Mahirap po kasi baka Ang rules. rules. Parang may, yun nga, alituntunin, rules. So kung ano yung hinihingi, yun talaga ang dapat nating i-prepare. Halimbawa, tulad na lang ng oil. So, ang daming oil, pero ang pwede lang, yun talagang virgin olive oil. Hindi pwede yung ibang klaseng oil. Sige po. Last na lang. Okay, last na lang po. Okay pa ba ito? Yung husband ko kasi mag-confess siya, and then tagal na po kasi siyang hindi nakapag-confess, so tuturuan ko siya kung paano. Okay po ba yun? Siya yung mag-enumerate ng mga kasalanan niya, ako yung tagasulat, and then ako din yung magre-remind, ito, kasalanan mo, ito. So, ako yung tagasulat para babasahin na lang niya sa harapan ng pari. So, okay po ba yun na nalaman ko kung ano yung ikukumpisal niya? Well, kung hindi ka masasaktan kung ano yung kung over the bakod na yung mga nagawa niyang kasalanan, tapos nalaman mo rin, mas okay lang naman yun, basta maigi ngayon at least ikaw din mapatawad mo rin siya, no? Para bang cellphone double SIM na. No, okay lang yan, basta hindi ikaw ang mabibigay ng absolution, kung sabaga tutulungan mo siya. Tutulungan mo siyang maalala kung ano yung mga dapat niyang i-confess. Kasi alam ko paano, matagal siyang hindi nakapag-confess, hindi kasi siya sumasabay sa akin. O tulungan mo siya kung ano yung mga dapat niyang i-confess, na maalala yung mga, okay lang yun. Sabi nga sa Bible, magpapaalahanan kayo. So paalalahanan mo siya kung ano yung mga bagay na dapat niyang i-confess talaga.
Pero siguro Brother John Toy, bigyan niya rin ng papel yung asawa niya para may sulat niya rin kahit kasi baka mayroong kasalanan yung asawa niya, hindi niya rin masabi sa kanya. Kaya nga, kaya nga. So, kaya nga sabi ko ganina, Bro Aljan, na kung baka oberdabako din yung nagawa ng asawa mo, ikaw dapat handa ka rin patawarin siya. Okay. Ayun lang po. Thank you po. Kasalanan ba daw talaga kapag kumain ng karne every Friday? Brother Angel yan. Kung dandan po natin turo na simbahan, no, without no fault on your own naman, kung hindi natin alam, hindi yan hindi yan kasalanan, pero medyo mababa kasalanan man, venial sin pa lang yan, mababaw pa yan, pero pag nalaman mo na, no, yes, actually pwede siya mag-mortal sin no, kasi nalaman mo na tandaan natin ano ba yung kasalanan. Ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. So paalala po sa lahat na ang simbahan, no, yan po yung tinatag sa mga apostol. At ang mga apostol, sila po yung siyempre, no, sila yung nangunguna at nag-aalaga sa simbahan. At sabi, kung magpaintulot nyo rito sa lupa, ipinapaintulot yan sa langit, malinaw yun. So kung nagbigay sila ng mga tinatawag nating batas o mga discipline na tinatawag, no, kasama yan sa for these pillars of Catholic Church. Yung first D, deposit of faith, doctrine, ano pa yung pangatlong D, dogma, pang-apat, devotion, pang-lima, yung discipline. And part of the discipline kasi, yun nga, no, ang part ng discipline is yung isa siya ni abstinence. So magkakaroon ka ng disobedience of the church yan pag hindi mo ginawa, kapatid. Kung accidentally lang nakakain ka, kagaya ng mga nagtatanong pa dito, hindi po siya kasalanan, pero ni-research ko rin mabuti yan no, sa Catholic Answers din, kung paano ba yun, nagkakasala ba? And sabi talaga, kung isang beses lang nakakain ka, pwede pa yung excuse. Pero pag lagi mong ginagawa, it can lead to mortal sin, kapatid. Disobedience of the church yan, kapatid.